So okay, check muna natin to mga lods, no? So Pi Network, no? Hit. Wag muna tayo mag BTC ngayon kasi nakita natin yung big drop ni BTC, pero kung titingnan nyo naman, so wala, no? Yung pinaka support natin di naman niya nakuha. May possible na mag-bounce na sila. So kung titingnan natin bakit ba bumagsak yan? Syempre dahil sa issue ng scam sa hack ng Bybit. So ang laki ng hack sa Bybit, di ba? Isipin nyo, 1.4 billion ETH yung nahack sa kanila. Sino ba yon? Yung tinutukoy na ng hack? North Korea, Lazarus Group. So sino ba yung mga Lazarus Group? So Lazarus Group, kung alam natin, sila yung mga legendary, no cyber criminal, no? Kumbaga ang dami nilang hinak. So 2014, 2016, 2017 nung pumasok sila sa crypto, sino ba yung mga hinak nila sa crypto? Syempre, Ronin Network. Kung mapapansin nyo before, 'di ba napasok ang bridge ng Ronin Bridge. Tapos ang nangyari doon, nakuha nila yung I think worth 625 million, no? Worth ng asset. So isa sa pinakamalaking pinakamalaking hack before, no, sa crypto noong 2021, no, 21 yan. Tapos ano ba yung mga nahack nila? So parang coin check, no, nasa 500 million din ang coin check, and then ngayon Bybit, okay? So Bybit worth 100.4 billion, no, USDT worth of ETH. So far kung titingnan natin, nag-back to normal na ang Bybit, okay? So dito we are moving 2.595 billion USDT cold wallet on warm wallet. This is planned maneuver, FYI, we're not hacked this time. We are not hacked this time, okay? So confirm na, no, nag-ano na si Bybit. Medyo sabi nga nila isa sa pinaka magandang nangyari to sa crypto, no? Sabi nila parang lilipad ulit ang ETH. Puro hype ngayon na makikita nyo sa YouTube. Saan ba yun? Saan ko ba nakita yun? Ito si Lazarus, oh. Saan ko ba nakita yun? Ang dami ko nakitang gano'n, no? Puro times 9, times 20, times 200 daw ang altcoins, times 9 ang Ethereum, no? So tingnan natin yan kung paano mangyayari yun, mga kapatid. So far, ang titingnan muna natin ngayon ang Pi. So Pi, kung mapapansin nyo, no, nasa 0.96, no, 0.96 going $1 na si Pi, no, pero nag 0.98 to. Ay, halos $1 na talaga, di ba? Pero kung titingnan nyo, mga kapatid, no, nung kagabi, 20 hours ago, so nakita na natin yan. So syempre kilala nyo naman ako na may Telegram, di ba? So hindi ko lang bubuksan yung Telegram ko kasi naglagay tayo ng TA ngayon. So tingnan nyo yung sinabi natin dito kagabi, okay? So ito yung sinabi natin kagabi. Ayan, Picoin start ng reversal sa short term. So 6.69 yan nung sinabi natin, pero 0.66 yan yung nakita ko. Nasabi ko na magkakaroon ng reversal. So ano na nangyari ngayon? 0.96, okay? Pero ito yung sinasabi natin naman, kung mapapansin nyo, lumipad siya, no? 15 minutes, talagang lumilipad. 1 hour, lumilipad. 4 hours, kahit paano, ayan, medyo lumilipad din siya, di ba? Pero tulad ng sinabi ko, dapat, dun sa mga Pi Army, no? Bibili kayo once na nag-deep. Huwag kayong bumili ng lumilipad, okay? Kasi panigurado may drop yan. Okay? So baka maano kayo, no? Baka ma-FOMO kayo sa mga ganyan. So far once out, okay, kung tumuloy lumipad, okay lang, 'di ba? Sell. 'Di ba? Kasi tulad ng sinabi ko, kung bumili ka dun sa deep, sell ka ngayon. Okay? And then ngayon, titingnan mo ngayon kung saan ba yung big drop, mga lodi. Kunyari sa 1 hour, okay, nag-big drop. So doon ka bumili and then mag-sell ka ngayon. Yan, katulad niyan, big drop and then sell. Ay buy tapos sell ka sa taas. Tulad nung ginawa natin, no, kagabi. Reversal, send dyan. So kung titingnan nyo, no, 11:28 yan nung pinost ko, no. Talagang ano yan, no, on time. Tapos kagabi nag 0.76 na. And then ngayon, syempre, nag 0.85 and ngayon nag 0.97. Okay? So chill, mga tropa. Tulad ng sinabi ko, ganoon ang trading. Okay, doon sa mga maratandang Pi, no? Mga lolo't lola natin sa loob ng Pi, yun, aralin nyo yun, no? Hindi biro ang crypto, tandaan nyo yan, okay? Hindi birong paasahin din yung mga kasama natin na lilipad dyan, okay? So kailan siya lilipad? Tandaan nyo yung sinasabi nyo na 14,000 US dollar, suntok na suntok sa buwan yan. Yung 4,000, suntok na suntok sa buwan yan, okay? So importante may value, importante tumataas yung presyo.
Yun lang, no? Yun lang naman. So, breaking news. So, saludo sa inyong lahat at solid na solid ang ETH pa rin. So, nagulat lang din ako kagabi. Kala ko babagsak ang ETH eh. 'Di ba? So, pero still kahit papano naka-recover si ETH mga lods, no? Ayan, nag 2.734. Pero mababa to kumpara sa doon sa area na to. So, ito kailangan niyang i-break mga kapatid. Ito yung sinabi ko. Kailangan niyang i-break. So, hindi niya na-break. Nagkaroon ng fake out. So, ayan. Nangyari. Okay? So, sa inyong lahat, mga idol, no, saludo at sana lumipad yung crypto ulit at bago mag-bear market, makapag-ipon pa tayo. So far ako, meron akong nire-ready for the buying again, no? 9,227. Nag-sell tayo ng ETH ng 2.8. So, magbabuying ako once na medyo bumaba ng konti. So, ganun lang yan. Buy and sell lang ginagawa natin. So, thank you kay Pi, no? Thank you kay Pi kasi grabe, no? Solid na solid yung profit natin kay Pi Network. Okay? So, yan yung ating reference. Saludo sa inyo lahat, KGX. Magandang gabi sa inyo lahat.